Patay ang isang rider matapos mahati ang kanyang katawan nang mabangga ng van sa Camarines Sur. Ang driver nakatulog daw habang nagmamaneho. Yan at iba pang disgrasya sa Frontline Report ni John Aroa. Nahati ang katawan ng lalaking ito matapos mabangga sa isang van sa Pamplona, Camarines Sur kahapon ng umaga. Ang ibabang bahagi ng katawan ng biktima naiwan malapit sa poste. Ayon sa Pamplona Police, ipinarada ng rider ang kanyang motor sa gilid ng kalsada para magtinda ng puto. Habang ang van naman lumipat ng linya kung saan nakapwesto ang motor, kaya tuluyan itong bumangga sa biktima. Sa lakas ng pagkakabangga, nakaladkad ng ilang metro ang biktima at tumama sa poste ng kuryente. Dahil dito nahati ang katawan ng lalaki. Sugatan naman ang driver ng van. Napag-alamang nakatulog ang driver ng van habang nagmamaneho. Nakipag-areglo na ang driver ng van sa pamilya ng biktima at inako ang gastusin sa pagpapalibing at danyos sa nasirang motorsiklo. Nahulog ang kulong-kulong na ito sa bangin sa Bambang, Nueva Vizcaya. Dead on the spot ang sakay nitong lalaking Indian national. Base sa investigasyon, Biyernes pa umalis ang lalaki para maningil ng utang pero hindi na nakauwi kinagabihan. Hindi na rin siya matawagan kaya humingi ng tulong ang kanyang mga kaanak sa pulis. Kalaunan, natagpuan ang kanyang kulong-kulong sa bangin na may lalim na halos 50 talampakan. Posible raw na mabilis ang takbo ng Indian national sa kulong-kulong. Nawalan siya ng kontrol hanggang sa nagdire-diretso sa bangin. Nahulog din sa bangin ang military truck na ito sa New Bataan, Davao de Oro noong Sabado. Patay sa aksidente ang 3 sundalo kabilang isang taga-army at 2 CAFGO. Ayon sa pulisya, papunta sana ang truck sa groundbreaking ng Farm to Market Road sa naturang bayan. Pagdating sa paakyat na bahagi ng kalsada, biglang namatay ang makina ng truck. Huminto ang sasakyan at biglang umatras hanggang sa dumiretso sa bangin. Sugatan naman ang 6 pang sakay ng truck. Muntik nang mahulog sa dagat ang truck na ito sa daungan ng Tampi Port sa San Jose Negros Oriental kaninang hapon. May karga itong buhangin. Ayon sa pahinanti ng truck, habang patras sila papunta sa Roro, biglang bumigay ang lubid na nakasuporta sa rampa. Ligtas naman ang driver at pahinanti ng truck pero naantala ang biyahe ng Roro. Umabot ng mahigit 3 oras bago nahatak ang truck gamit ang crane at backhoe. Iimbestigahan ng kumpanyang may-ari ng Roro at Philippine Coast Guard ang aksidente. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.